Hello, good morning, good morning. Good morning po. Mayong aga mga katuran. Mayong buntag mga kaigsunan. At maya paabak mga kapatad. Naimbag abigat kada kayo kakabsat. Masantos siya kabasan isa kayo agagi. Marahay na aga sa indong gabos mga tugang. Maabik akab buklas kumayo nga amin bubsat. Good morning. Sa pangalan po ni Pastor Pedrito J. Magallanes, ito po ang inyong lingkod, Brother Kim Di Magnaong. Kumusta po kayo? At welcome po kayo dito po sa Pauwi na sa Langit Morning Devotional. Ayan. Okay? Ngayon po, bago po tayo magpatuloy, ay pakishare po mga kapatid. Pakishare po itong ating video. Nawa marami ang maratnan ng pabalita ng Panginoon ngayong umagang ito. Okay? So, sa pagpatuloy po, tayo muna po ay manalangin. Ngayon po ay konti na lang po. Sunday, November 21, 2021. At siyam na araw na lang matapos na ang tema ng ang malaking tunggalian. Yan, okay? So, tayo po ay manalangin. Let's pray. Mapagpala at mahabaging Diyos, Panginoon, sa umagang ito, salamat po ng marami sa inyo pong pag-ingat sa aming pagtulog. Salamat po sa isa na namang linggo na kung saan kami ay magpasimula na naman ng paggawa sa inyong gawain, Panginoon. Sa pagpatuloy po ngayong umaga, tulungan niyo po kami, Panginoon, ng inyong banal na Espiritu na kami makaunawa sa inyo pong pabalita, sa inyong magandang mensahe na nais po naming matutunan at maibahagi. Salamat po sa pagdinig sa panalangin. Patawad po sa pagkasala. Sa pangalan ni Jesus naming tagapagligtas. Amen. Okay. So, mga kapatid, ngayon po ay magpatuloy tayo. November 21 ang pamagat po ngayong araw na ito, ngayong umaga, ang kasagutan ng Diyos sa mga paratang ni Satanas. At ang atin pong talata ay matatagpuan sa Apokalipsis 14:9 and 10. Yan. Ang sabi po, kung ang sinuman ay sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan, ay tatanggap ng tanda ng noo o sa kanyang kanang kamay, ay iinom din naman sa alak ng puot ng Diyos. Apokalipsis chapter 14:9 and 10. Sabi dito mga kapatid, paano ba tinatrato ng sanlibutan ang kautusan ng Diyos? Yan. Ano ba ang kanilang pagtrato? Tingnan natin, sa lahat ng dako, ang mga tao ay gumagawa laban sa banal na utos ng Diyos. Ang kanilang pagnanais na iwasan ang pagdadala ng cross na kalakip ng pagsunod, maging ang mga iglesia ay umaayon sa malaking pagtalikod sa pagsasabing ang kautusan ng Diyos ay nabago o tinanggal na. Yan, sabi nila, wala na yan. Wala nang utos ngayon. Luma na yan. Para lang yan sa bansa mga Hudyo. Para lang yan sa Israel, yung mga utos, sabi nila. Ngunit, ang katotohanan, hindi rin naman sila pumatay. Ayaw din nilang pumatay. Ayaw din nilang magnakaw. Ano po? Kaya, nariyan pa rin. Ano po? Pero dahil sa ayaw nilang sumunod sa isa na nasa gitna ng kautosan, yung Sabat, idinamay na nila lahat. Wala na daw di umanong kautosan. Tinanggal na daw. Marami sa kanilang pagkabulag ang nagmamalaki ng kamangha-manghang pag-unlad at paliwanag. Ngunit nakikita ng mga nagmamasid mula sa langit ang katiwalian ng karahasan. Dahil sa kasalanan, ang kapaligiran ng ating mundo ay naging tulad ng kapaligiran ng isang bahay ng peste. Dahil po sa kasalanan, naging magulo, masalimuot, maraming sakit ang atin pong kapaligiran. Yan, maraming sakuna. Ang malaking gawaing ito ay kailangang maganap sa pagpapalaganap sa mundo ng nagliligtas na katotohanan ng Ebanghelyo. Para po maligtas ang atin pong sanlibutan, ipalaganap ang Ebanghelyo. Ito ang paraan
na inordinahan ng Diyos upang pigilan ang pagtaas ng katiwalian sa moralidad. Ito ang kanyang paraan ng pagpapanumbalik. Ano po? Pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ito ang paraan ng kanyang pagpapanumbalik ng kanyang moral na imahe sa sangkatauhan. Ito ang kanyang lunas para sa makasanlibutang pagkabagabag. Yan. Ito ang kapangyarihan na naglapit sa mga tao para magkaisa. Na, ang pagpapakita ng mga katotohanan ito ay gawa ng mensahe ng pangatlong anghel. Disenyo ito ng Panginoon na ang paglalahad ng mensaheng ito ay magiging pinakamataas, pinakadakilang gawain na isasagawa sa panahong ito. Amen, mga kapatid? Ang paglalahad daw ng mensahe ng tatlong anghel sa ating panahon ang siyang pinakamataas at pinakadakilang gawain. Amen, mga kapatid? Kaya ang pagbabahagi nitong atin pong link, mga kapatid, no? Para marinig po ng mga tao ang mensahe, pagbabahagi ng mga aklat, pag-sponsor ng daily devotional sa 2022, pagregalo nito, pagregalo ng last day events, ano po, pagregalo ng Ministry of Healing, sapagkat dito sa Ministry of Healing, mga kapatid, narito yung gawain, yung mga ginawa ni Kristo nung nandito pa siya, yung kanya pong pagpapagaling, lakas loob sa mga kanyang nakasalamuha, nakasulat po doon. Kaya, yan po ang Ebanghelyo, mga kapatid. Ang walang hanggang Ebanghelyo na nandyan po sa Three Angels Message. Atin pong isagawa, pinakadakila, pinakamataas na gawain na isasagawa natin sa panahong ito. Katapusan ng panahon. Amen? Patuloy na hinihimok ni Satanas ang sangkatauhan natanggapin ang kanyang mga simulain. Yeah? Sa gayoy, sinasalungat niya ang gawain ng Diyos. No? Patuloy niyang kinakatawan ang hinirang na bayan ng Diyos bilang masasamang tao. No? Pinapalabas niya na itong ginagawa niya ng paraan na itong bayang hinirang ng Diyos ay magiging masama. No po? Patuloy niyang kinakatawanan ang hinirang ng Diyos bilang masamang tao. Siya ay mag-aakusa ng mga kapatid. At ang kanyang kapangyarihan ng pag-aakusa ay palaging ginagamit laban sa gumagawa ng katuwiran. And lagi nang inakusahan yung gumagawa ng katuwiran ng mga bagay-bagay na para maging sira siya. Ngunit nais ng Panginoon na sa pamamagitan ng kanyang bayan na sagutin ang mga paratang na ito ni Satanas sa pamamagitan ng pagpapakita ng bunga ng pagsunod sa tamang prinsipyo. Nais ng Panginoon na yung paratang ni Satanas ay mapawalang bisa, mga kapatid, sa pamamagitan natin na atin pong maitama, sa kabuhayan natin ang mga tamang pagsunod, mga prinsipyo ng pagsunod o yung tamang resulta, bunga ng ating pagsunod sa Panginoon. Amen? Gusto niyang ipakita sa mga naniniwala kay Satanas na hindi totoo yung paratang ni Satanas na hindi kayang sundin ang kanyang kautusan. Na ang kanyang kautusan ay malupit. Doon pa sa langit. Walang laya. Ngunit nais ng Panginoon na ipakita na ang lahat ng sumusunod sa kanya pong kautusan ay nagiging masaya. Nagtitiwala sa kanya, nagiging masaya at nagiging pinagpala po ng Panginoon. Ang lahat ng ilaw ng nakaraan, ang lahat ng ilaw na nagliliwanag sa kasalukuyan at umaabot hanggang sa inaharap tulad ng ipinahayag sa salita ng Diyos ay para sa bawat kaluluwang tatanggap nito. Kaya yung liwanag po, mga kapatid, na ating tinanggap, ating ibahagi, yun po ang ating matinding gawain ngayon. No? Yung pong mga liwanag nandyan sa mga aklat, i-share po natin. Marami po tayong mga babasahin. Mga kapatid, magbigay po tayo. Nandito po yung health and wellness. Na ipamimigay natin sa mga tao. Okay. So sabi dito, ang kalulatian ng liwanag nito na tunay na kalulatian ng katangian ni Kristo. Yun pong mga liwanag nito, ito po yung katangian ni Kristo na maipakikita sa bawat Kristiyano. No? Ano daw po, yung katangian ni Kristo ay dapat maipakita sa bawat Kristiyano, sa bawat pamilya, sa bawat simbahan,
sa mga ministeryo ng salita sa bawat institusyon na tinatag ng bayan ng Diyos. Yan. Gusto niya po ng Panginoon na makita ang kanyang kalulatian sa bawat institusyon, sa mga academy, sa mga Adventist Elementary School, sa mga publishing, sa lahat, sa mga seminary. Gusto niya na makita ang kalulatian ng katangian ni Kristo. Sa bawat salita. Ang lahat ng mga ito ay mga dinisenyo ng Diyos na magiging simbolo ng kung ano ang magagawa ng sanlibutan. Sila ang magiging uri ng nagliligtas na kapangyarihan ng katotohanan ng Ebanghelyo. Sila, mga ahensya ng katuparan ng dakilang layunin ng Diyos para sa sangkatauhan. Amen, mga kapatid? Testimonies for the Church, Volume 6, pages 10 and 11. Ayan. So, mga kapatid, si Satanas ay meron pong akusasyon. Sagutin ng Panginoon ang paratang ni Satanas. Ano yung paratang niya? Ang utos ng Diyos ay hindi kayang sundin at malupit, walang laya. Ngunit, nais ng Diyos na sagutin. Tayo po yung participant para po masagot, mapawalang bisa ang paratang na ito. Sa tulong po ng biyaya na magbibigay sa ating lakas na maging masunurin sa tamang prinsipyo, kalooban ng Panginoon, at sa patuloy na pagpaalala ng Banal na Espiritu na atin pong gawin ang mga bagay na ito, na magagawa po ito, mga kapatid. Yan. At ibahagi natin ang liwanag para marami po ang makagawa nito, maraming makaalam at makatanggap ng mga pagpapala mula sa langit. Yan. Okay? So, mga kapatid, paki-share po ang mensaheng ito sa inyo pong messenger, sa inyo pong messenger groups na kinabibilangan, paki-repost sa inyong timeline, at sa ano pa mang mga social media platform na inyo pong kinabibilangan, paki-share po. Okay? So, manalangin po tayo, mga kapatid. Ama namin, marami pong salamat, Ama, sa napakagandang mensahe. Napag-alaman po namin, Panginoon, na inyo pong ipinaalala sa amin na kami po ang magiging participant na sa pamagitan namin ay masagot po ninyo. Maipakita po ninyo ang paratang ni Satanas na wala pong makakasunod sa utos. Wala na ito, di na dapat sundin, at ang utos ng Panginoon ay malupit at walang laya, walang kalayaan. Salamat po sa pagpapaalala, Panginoon, na kaya po itong sundin ng sangkatauhan sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng inyong biyaya at pananampalataya at sa pangunguna ng Banal na Espiritu. Salamat po sa mga katotohanan ito, Panginoon, at patuloy po namin ipinapanalangin ang amin pong mga kasamahan na nanonood, kasama ang kanilang pamilya, ay inyo pong pag-ingatan sa maghapong ito laban sa mga anumang kapahamakan at mga aksidente. Ganon din, Panginoon, tulungan niyo po ang amin pong mga katawan na magiging malusog sa pamagitan ng matutunawa kami ng pag-aaral kung papaano po ang inyo pong mga paraan, mga payo tungkol sa pagpapalusog ng aming katawan sa pamagitan ng pag-aaral ng mga aklat na nais po ninyo naming matutunan. Amin din pong inilalapit, Panginoon, ang aming kaibigan, tagapanood na si Nanay Tess Paredes, na nais po niya na gumaling, na nandyan po siya sa New Zealand, nais po niyang gumaling sa kanyang karamdaman. Ang amin pong kaibigan na si Kim Chan, nais po rin niyang gumaling, Panginoon, tulungan niyo po siya sa kanyang karamdaman. At si amin pong auntie na si Sister Remedios Oliverio, ay nais din po niyang gumaling sa kanyang karamdaman. Tulungan niyo po siya, Panginoon. Ama, salamat, at patuloy naming inihiling ng amin pong kabuhayan ay inyo po nawang pagpalain. Ang aming negosyo, ang aming trabaho ay inyo pong pagpalain upang makatulong sa pangangailangan po ng aming pamilya at naming iglesia. Salamat ng marami, Panginoon, sa pagdinig sa panalangin. Itong lahat ay aming inihiling sa matamis na pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas. Amen. Okay, mga kapatid,
Maraming salamat. Nawa, na-share nyo na po. Kita-kita po tayo ulit bukas. Wala muna tayong mababasa ngayon na comment sapagkat ito ay recorded. At bukas po, comment lang po kayo sa comment section. Na po, ilagay nyo po kung saan po kayong location para mag-inspire po ang makapanood po nito. Okay? So, maraming salamat. Bye-bye. Ingat po kayo. God bless.